Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, ininda namin ang kasaysayan ng dalawang teenager na ikang ay nabulag sa pag-ibig at nagdesisyon na pumasok na sa buhay may asawa sa napakaagang edad. Buo ang paniwala nila na iyon na ang talagang gusto nilang gawin, na iyon na ang buhay na pinapangarap nila. Tingnan natin kung paano haharapin at hawakan ni Leo at Nori ang relasyong ito. Ang inyong lingkod, gaganap sa papel ni Leo. Hi, Leo. Ay, happy birthday, ah! Oh, alas 8 na pala. It's always like that. 8 na. Pag 8 na, uwian na. I'm tired of this na eh. Nakakainis. Ang aga-aga pa, uwian na. Eh, sino ba naman ang may gusto nito? Alam mo, kung ako nga lang masusunod, iuwi na kita bukas. Kaya lang, mahirap na yon. Magwawala ng daddy mo nun. That's the whole problem nga eh. May daddy ka, may mommy ka. May car ka. Dapat we can do na what we want. We're old enough na naman ah. Natawa ka pa. I don't see anything funny sa sitwasyong ito. Gusto ko, Leo, uuwi lang tayo pag gusto natin. Eh, kaso nga. Yun nga eh. Kaso nga. Huwag mo na sabihin sa akin kung anong kaso dahil alam ko na yun. Eh, kung ako nga lang, gusto ko, magkakasama na tayo lagi. You mean that? Of course, I mean. Di, let's get married na lang. Ano? Bakit? Kasi mahal namin ang isa't isa at gusto na namin magkasama habang panahon. Nori, hindi ganyan kadali ang pag-aasawa. Sabihin mo nga sa akin, Iha, bakit? Kailangan na ba kayong dalawang magpakasal? Pag nagmamahalan ng dalawang tao, kailangan pakasal. Ang ibig kong sabihin teka, may nangyari na ba sa inyong dalawa? My God, Daddy. You mean to say kung buntis na ako? Of course not. Ang totoo nga, hindi pa kami nag-aano ni Leo eh. Nori! Anselmo, shh! Nori! Daddy, lang ba ang dahilan para pakasal ng tao dahil buntis na? Kaya nga, bakit? Dahil nga nagkakagustuhan kami, gusto na namin mag-asawa. Napakahirap bang intindihin nun? Pero Iha, remember, you're only 17 years old. So what? Anong sawa? Ay, Nori! Anselmo. Nori! Here! Anselmo! Naluloko ka na ba? Dad, matino ang isip ko. Kung naliloko na ako, bakit pa ako magsasabi sa inyo? Di magtatanan na lang kami. At pag nagtanan kami, pakakasal niyo rin kami. Saka ayaw
ginagawa namin kung ano dapat namin gawin? Yan nga, ayokong gawin ninyo eh. Yung mag-aasawa ka ng kay bata-bata mo pa. Eh, may kami gatas ka pa sa piling mo ah. At least, magpapakasal kami. Kaya nga eh. O yung iba, nagpapakasal ba? Ang ginagawa nila, nagli-live-in. Ito bang gusto mong gawin namin ni Leo, mag-live-in? Dahil yun ang ginagawa ng iba. Pupunta sa bahay ng lalaki, doon matutulog. Bandang huli din na uwi sa magulang. O gusto niyo yung kagaya na nangyayari sa iba? Malalaman niyo na, buntis na ako. Hoy! Uy, huwag, Anselmo! Bata ka, kahit kailan. Yan ang huwag mong gagawin. Daddy, that's exactly what I'm trying to tell you. We're trying to do the right thing para sa inyo rin yun, para hindi kayo mapahiya. Nori, hindi ganyan ang pag-aasawa, anak. Malaki responsibilidad yan. Alam ko yun, Ma. Nori, ang pag-aasawa ay katapusan ng isang yugto ng iyong buhay at pasimula ng isa pa. Hindi yan parang nagbabakasyon ka lamang sa iyong buhay pagkadalaga. Ang susuungin mo, anak, ay panghabang buhay na katungkulan. Panghabang buhay na relasyon. Napakalaking katungkulan ang susuungin mo, anak. Mag-isip-isip ka. Ang hirap kasi sa inyo, akala nyo kailang nakakalam ng dapat namin gawin. Iniiwas lamang namin kayo sa malaking disgrasya, anak. Mami, habang tumututol kayo, lalo nyo kami sinusubo sa disgrasya. Sige, huwag kayong pumayag, pero gagawin na rin namin yung ginagawa ng mga mag-asawa. Huwag, Anselmo! Huwag! Sumusobra ka na, ha? Sumusobra ka na! Anselmo, kami na lamang mag-uusap. Mari ba? Sige na, kami na muna. Mabuti pa nga, kayong dalawa na lang. Hoy! Tandaan mo! Hindi ka namin bibigyan ng permiso! Tapos! Nori, Mami, mali siya ron. Hindi naman ako humingi ng permiso nyo, nagsasabi lang ako. Nori, hindi namin maaring ibigay ang permiso na hinihingi mo. Minor de edad pa kayo, anak. Nandadaya kami ng edad. Oo, sige. Ganito na lamang ang gagawin natin. Ano? Maghintay-hintay kayo ng 2-3 buwan at mag-isip-isip kayo ni Leo. Pagkatapos ng 2-3 buwan at talagang gusto niyo pang magpakasal, di kausapin niyo na lang kami. Mari ba? Pwede? Ha? Mami, I don't really want to get married na. Ngayon na, Mami. What happened? What happened? The hassle. The way they reacted, you'd think na I was telling them na magkukumit na ako. My goodness. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw, ang sabi ng parents mo? Wala. Buti ka pa. Understanding ang parents mo. Hindi ah. Ibig sabihin, hindi ko pa sinasabi eh. Ha? Pag sinabi ko, hassle lang din. Alam mo naman ako, ayoko ng hassle. Sakit sa ulo. Ang tatay mo mga hassle din. My God, you will be the first one to understand nga eh. After all, di ba sabi mo sa akin, 18 pa lang siya, anak ka na niya. Natatakot nga akong sabihin eh. Eh paano ngayon to? Ikaw, gusto mo. Postpone na muna. Are you kidding? Buong-buo na sa isip ko na kakakasal tayo. Eh paano? Tatanan na lang tayo. Of course, I don't want to do that, pero kung wala na tayo ibang magagawa. Ikaw, ako, game. You know, actually, my mother told me to wait for another 3 months or so. Baka nga naman sakali magbago pa isip natin. O ano, gusto mo? I don't want to wait that long. Ayoko magbago isip natin. Anything can happen in 3 months. Oo nga. Baka in 3 months time, saka hihintayin natin. Dahil inip na tayo. Mainit na ang ulo natin. So, mag-aaway tayo. Naku, tapos hindi tayo magbabatian. Not unless kung mauuna kang bumalik. Eh, ba't ako? Eh, akong lalaki. Ba masaya ka? Porky ba ikaw ang lalaki? Kung ayaw mo, edi wag. Total, marami namang ibang babae dyan. That's what I'm saying. Konting bagay lang, magkaka-break na tayo. Kaya dapat talaga pakasal na tayo para hindi tayo magka-break. Sige, let's elope na lang. Sige. Right now. Eh, kailan pa?
Kumadre Esther, ayaw yata makipag-usap sa amin ni kumpadre. Talagang galit ho si Anselmo eh. Nandyan na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. Ganun na nga. Talagang napakatigas ng ulo ng mga batang yan eh. Kumadring Charing. Hindi yung matigas ang ulo namin. Sinunod lang namin ang aming sarili. Yun na nga eh. At ang sa akala nyo, tama naman yung ginawa nyo. Yan ang hirap sa'yo ni Mami. Gagawin ba naman namin to kung di naman tama to? Lori, may katwiran ng mami mo kung tutuusin. O sige na, wala na ako sa katwiran. Wala na akong katwiran. Nandyan na yan eh. Nagtana na yan. Kung gusto nyo, ipakasal nyo na yan. Ang ibig mo sabihin, hanggang ngayon hindi ka pa rin konforme? Nori, ano ba? Ano pa magagawa ko? Gawin mo nang maluwag sa loob mo. Pues, hindi ko magagawa na maluwag sa kalooban ko. At kung ako masusunod, hindi ako papayag na makasal kayong dalawa. Nang sa ganon, madali kayong maghiwalay. At kung talagang meron kayong magugustuhan, di, okay lang. Tignan nyo, imbis na tulungan nyo mag-flourish ang relationship namin, ngayon pa lang, pinapanalangin nyo na magkahiwalay kami. Ganun ba? Pag hindi nyo kami pinakasal, may insecure pa rin kami sa relasyon namin. Alam nyo ba, pag insecure ang tao, puro mali ang ginagawa. Kaya imbis na mapaganda ang relationship nila, nawawasak tuloy. Ewan ko naman kung anong klase relasyon ang mangyayari sa inyo. Baka gusto niyo mag-usap ng sarilinan na balay. Wala na. Wala na kami dapat pag-usapan pa. Balae. Bahala kayo kung anong gusto niyo gawin. Kung gusto niyo ipakasal sila, sige, bahala kayo. At kung kailangan ninyo ang pirma namin, sige, ibibigay namin. Kayong dalawa, bahala kayo sa buhay niyo. Ikaw, tandaan mo ito. Kapag nahihirapan ka na, tiisin mo. Huwag kang lalapit sa akin, huwag kang dadaing sa akin, at huwag kang iiyak sa akin. Ang totoo, huwag ka nang lalapit pa sa akin. May panauhin ka. Sige na. Kausapin mo lang sandali lang. Alika na. Good morning po. Hindi ako siya na mainom. Oh, sige. Sandali. Maraming salamat po. May kailangan ka sa akin. Tungkol po sana sa kasal namin ni Nori bukas. Ano naman ang pakialam ko sa kasal ninyo bukas? Sana po kahit galit kayo sa amin, dumalo kayo. Okay. Huwag mag-alala. Darating kami bukas. Alam mo kasi, sa aming mga magulang, ay hindi namin maaring matiis ang aming mga anak. At laging sa labanan ng magulang at anak, tsak natalo kami mga magulang. Kami sumusuko. Yan ang trahedya ng pagiging magulang. Ang trahedya naman ng pagiging anak ay sa sandaling matuklasan ang kamalian ng anak. Ganun pa man, kaming mga magulang ay laging nananalangin na sana kami pa rin ang mali. Paano? Ayos na ba sa inyo ito? Tayo pwede na siguro ito. Umpisa lang naman eh.
Tay, pasensya na kayo. Pasensya. Saan? Tungkol nga ako dito sa nangyari. Sige lang. Ganyan talaga ang buhay niyo. Ang katotohanan yan eh. Nung mag-asawa ko, mas bata pa ako kaysa sa'yo eh. Alam mo, nung magkasinggulang tayo. Anak na kita. Nung 20 anyos na ako, 2 na kayo. Nung 25 anyos ako, 4 na kayo. Kaya nung 30 anyos ako eh, marami na kayo. Hindi pa kasi uso ang family planning nun eh. Kaya mga tao, kapag ayaw na nilang magkaanak, hindi na sila nagkukuhan. Maalala ko nga pala. May usapan na pala kayo ni Lori na nagsasabi kayo sa inyong mga magulang. Ba't naman hindi ka nagsabi sa akin? Tay, alam niyo kasi, natatakot ako noon eh. Alam kong magagalit lang kayo eh. Talagang magagalit ako. Pero alam mo ba kung nagagalit ang isang magulang? Yun eh, hindi basta nagagalit lang. Ang ibig sabihin nun eh, sapagkat ikaw ay minamahal ng iyong magulang. Hindi ba ako isang mabuting ama, Leo? Po? Ang ibig ko sabihin eh, nandyan na yan eh. Gusto ko man kayong pigilin, medyo huli na lang. Kaya atraso ko na kay Nori. Kaya lang, ang ipakikiusap ko sana sa'yo, eh, huwag kayong magkakaanak ng marami. Kasi kung marami kang anak, hindi mo sila makasikaso lahat. Hindi baling isa lang. Basta tiyakin mo na paglaki niya, ay magkaibigan kayo. Okay, Tay. Dala ko nga pala yung down payment dito. Huwag na, Tay. May pera pa naman ako. Kunin mo na. Tsaka, regalo ko ito para sa inyo kasama. Sige ako. Tay, maraming salamat. Paano? Paiwan ka o sasama ka sa amin pa ulit. Tay, may iwan na muna ako rito. Nilinisin ko yung lugar bago ko ipakita kay Nori. Sige. Ulit na. Sige, okay, Tay. Itay, mag-iingat kayo! Maraming salamat ulit! Oh, pwede na ba sa'yo to? Ba, kesa naman makitira tayo sa mga odds natin. Baka isipin pa nila, hindi tayo makatayo sa sarili natin pa. Alam mo, pag naiisip ko yung pamamanhikan natin sa mami ko, talagang naiinis ako eh. Bakit na naman? Diyos ko, bakit daw? Imagine naman hanggang ngayon ginagawa niya pa rin tayo parang bata. Para bang larong bata lang ang pag-aasawa. Ay nako, ang hirap talaga makipag-usap sa mga mahirap umintindi. O, ano iniisip mo? Wala. Ayan ha, kasal na tayo. Kailangan parang isang tao na lang tayo. Kaya nga tayo nagpakasal eh. Para wala nang lihiman. Naiisip ko lang ang tatay ko. Bakit? May sinasabi rin bang tatay mo? Wala naman. Kaya lang napansin ko siya kanina na parang ang lungkot-lungkot niya. Of course, nalulungkot siya. That much naman naiintindihan natin. Yun ang hirap sa mga parents eh. Pag nag-aasawa ang mga anak, nalulungkot.
Para bang hindi nila matanggap na maligaya ang anak nila. Sige nga, what did he tell you ba? Wala naman. Sabi lang niya sa akin, huwag raw tayo magkakanak ng marami. Next thing you know, you'll be telling niya kung anong gagawin sa akin paggabi. May pribadong usapan na yun ah. He has no business telling Shut you. up! Itigil mo na nga yan i-explain yun tungkol sa pag-aasawa natin. Parang sarili mo lang pinagpapaliwanagan mo eh. My goodness lang, hindi na pinag-uusapan natin. That's the whole problem na nga eh. Hindi yun ang pinag-uusapan natin, pero doon mo dinadalang usapan. Eh paano ngayon pa lang? Parang nagsisisi ka na. Hindi ako nagsisisi ah. Eh kaya pala wala kang kibo. Naiisip ko lang ang tatay ko. Bakit? Dahil nagagalit ang tatay mo. Hindi siya nagagalit. Nalulungkot. Ayun, kaya nagigilty ka. Hindi ako nagigilty. Sige. I'm sorry. Nakakasal pala natin. Nag-aaway na tayo agad. Hindi naman tayo nag-aaway eh. Luke, nakaakbay ako sa'yo. Nagsusorry ako. Buti na lang, kasal na tayo. Siguro kung di pa tayo kasal, yung sigawan natin, siguro magbe-break na tayo. We are not breaking up. We are making up. Kaya nga, I'm glad we're married. Okay, that's it. Peace na. Ang tatay pala. Ano ho? Salamat. Tuloy ho kayo. Si Leo, saan? Wala pa nga ho eh. Malilate na nga ho yun eh. Nakakapag-aral ko ba kayo? Medyo ho. Gusto niyo ho ng kape? Wag. Tatapos ko na. Salamat. Kumusta naman ang buhay? Eto ho, medyo nahihirapan. Naawa na nga ako kay Leo eh. Hanap buhay, aral, hanap buhay. Talagang ganyan ang padre ng pamilya ka. Hindi iniintindi nun ang kahirapan. Kundi ang iniisip nun yung kanyang katungkulan. Lalo na kung magiging tatay na siya. Ano-ano sinasabi ko. Bakit ho? Alis na kayo? Sinilip ko lang kayo. Hindi ako pwede magtagal eh. Bakit ho? Kasi mag-aalaga pa ako ng bata para makapagluto naman ang nanay mo. Naku, edi wala na ho palang time ang nanay. Tay? Saan? Eh, minsan ho sana magpapaturo ako magluto. Akala ko kung ano na. Yun lang pala. Ayaw mo, sasabihin ko sa kanya. Sige. Sige ho, ingat kayo. Ang hirap pala maging asawa. Talagang mahirap. Ako nga eh. Etong tanda kong to, kung minsan ay iniisip kong makawala sa buhay na to. Pero alam mo, naiisip ko lang naman yon. Alam ko namang hindi maaaring maging totoo yun eh. Ewan ko lang kung ang tatay mo ay naiisip din niya yon. Nagsisisi ba kayo? Ngayon pa ba ako magsisisi? Eh, ang lalaki na ng mga anak ko.
Aabangan ka na talaga sa salita mo. Bakit? Bakit? Malalate na po kayo sa school. Hindi mo na ako papasok ngayon. Ha? Pagod na ako eh. Isipin mo, madaling araw pa lang, pumapasada na ako. Dapat na nga lang ata huminto ako sa pag-aaral. Ngayon pa, kung kailan malapit na matapos ang semester. Magastos eh. Isipin mo baon ko, baon mo. Libro ko, libro mo. Wala na akong pahinga sa kahanap buhay. Hindi, ako na lang ang hihinto. Pagkatapos ano naman ang sasabihin ng mga magulang mo. Eh Hindi kita kayang pag-aralin. Eh di sasabihin ko sa kanila, ayoko na mag-aral. Tsaka pati ba naman yung sasabihin pa natin sa kanila? Ano bang pakialam nila sa atin? Kung ihinto ka naman, baka mamaya sasama lang ang loob mo. Sa bagay, gusto ko pa talaga sanang mag-aral. Ako na nga lang ang hihinto. Diyahe naman sa'yo, ikaw maghahanap buhay. Eh ano? Basta, ako na lang ang hihinto. Total, lately hindi na rin ako enjoy sa school. Bakit? Wala. Kasi, pagtapos ng klase, obligado tayong umuwi agad. Kaya siya mamamlansya pa ako. O kailangan matulog tayo agad. Dahil magigising ka pa ng umaga. O dahil walang tao dito. It's not fun anymore. Is it because of marriage? Silly, I mean school. Hehe. Tama. Ako na lang ang hihinto. Para we will see each other more. Saka maasikaso kitang mabuti. Tsaka yung matitipid natin sa baon ko, di pan-date na lang natin. Ayoko. Huwag. Iipunin natin ang mga yon. Para sa ganun, makabili tayo ng mga kasangkapan sa bahay. Kagaya ng mga ventilador, kortina, ano pa, kama, at kung ano-ano pa. Di ba? Oo nga, no. Saka na lang natin isipin yung pagde-date. Leo. Leo, I feel unhappy. Ha? Kasi masyado ka nang busy. Magchuchuper ka maghapon, papasok pag-uwi mag-aaral. Biro mo naman maghapon na ako nag-iisa dito. Tapos pag-uwi mo, wala. Nandito pa rin tayo. Hamo, minsan, magsisini tayo. Hindi naman sinasabi ko eh. Eh, ano? Namimiss ko ang school. Di ba ikaw mismo ang nag-offer na ikaw ang hihinto sa pag-aaral? Paano sabi mo, nahihirapan ka na? Pero hindi ko sinabi sa'yo hihinto ka. Ang sinabi ko sa'yo, ako ang hihinto. Sabi ko nga, hihinto ako pero wala. Anong wala? Wala! Di ba sanang huminto ako kundi lang puro ganito?
Biruin mo, luto, laba, linis. Ikaw nga dyan, ang lakas-lakas magbihis. Buti sana kung marami kang damit para hindi ako araw-araw naglalaba. Hamo, Mrs. Umpisa ngayon, hindi ka na maglalaba dahil ako nang maglalaba ng mga damit ko. Di lalo ako wala nagawa rito sa bahay. Eh, ano ang gusto mo? Naiinip ako. Biruin mo, luto, laba. Yun na nga eh. Huwag ka nang maglaba. Ako nang maglalaba. At huwag ka na rin magluto dahil meron namang nabibiling ulam dyan. Luto na. Stolbo ka lang sa pag-aaral ko eh. Tigil mo nga yung kaiiyak mo dyan, ha? Tingnan mo nga ako, oh. Ha? Antok na ako. Buti ka pa nga antok na antok. Eh ako, hindi makatulog dahil sa dami ng problema. Eh, sino ba sa atin ang walang problema? Ha? At kamo hindi ka makakatulog? Paano ka hindi makakatulog niyan? Samantalang natutulog is tanghali. Ha? Eh ako, kahit masarap matulog, ayun, namamasada ako. At least ikaw nasa labas. Marami ka nakikita ibang tao. Eh ako, Eh, ikaw nagsabi sa akin na ikaw ay hihintong sa pag-aaral, ah. eh paano? Wala ka rin namang ginawa sa eskwelahan kundi mag-aral. Ni hindi ka maka-standby sa kantin. Ni hindi ka makapagmerienda dahil wala kang pera. Oho, Mrs. Sa susunod, ikaw na ang papasok sa eskwelahan. Ako na ang maiiwanan dito sa bahay. Ako na ang hihinto sa pag-aaral. Di ganun din yun. Makakasama ba ako sa mga kaibigan ko kung naghihintay ka rito? Baka mamaya, pag hindi ako nakauwi agad, magagalit ka. Mariosepo, ang labo mong kausap, ha? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Wala! Wala pala, yung pala eh. Tumigil ka na dyan. Buwisit! Hoy! O, eto. Kumain ka muna. Bakit naman nilabas mo pa rito? Para naman akong bisita niya. Hindi ka na rito nakatira. At kapag hindi ka na nakatira sa isang bahay, pagpunta mo ron, bisita ka na lang. Eto, uminom ka muna. Napasyal ka. Ha? Ikaw ko napasyal ka. Wala. Niyadala kita. Masama ba yun? Bakit? Wala. Baka sakaling hindi ka nagalit sa akin. Nakalimutan ko ng ginawa mo noon. Kumusta ka? Eto. Si Leo, Ayun. hindi na ba kayo nag-aaway? Minsan, Hindi ka na raw nag-aaral. wala kaming pera eh. Maliit lang kita ng tsupera. O ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Wala. Hindi ka maligaya, no? Minsan, wala ka bang sasabihin? Ano gusto mong sabihin ko? Di sabihin mo. Sabi ko na sa'yo eh. Ano mangyayari kung sabihin ko yun? Wala. Wala pala eh. Ikaw ang nagpunta rito. Ikaw ang may kailangan. Ano yun? Mami, gusto ko nang umuwi. Tahan na. Tahan na.
Uuwi na ako sa amin, Leo. Mahirap talaga itong pinasok natin eh. Kung itutuloy pa natin to, araw-araw na lang akong iiyak, magdadabog, magrereklamo, magsisisi. Pagdating ng oras, suklam ka na sa akin. At ako rin, suklam na sa'yo. Maghihiwalay din tayo. Galit pa tayo sa isa't isa. Nagkamali tayo, Leo. Masarap lang pala mag-asawa habang iniisip pa lang natin. Habang pinag-uusapan pa lang. Pero pag totoo na pala, mahirap na. Leo, galit ka sa akin. Leo, mahal naman kita talaga eh. Pero kahit pala mahal mo isang tao, kung hindi ka natatagal, hindi ka tatagal. Yung palang sinasabi ng iba na pag ma-overcome mo ang lahat, pag mahal mo ang kasama mo, hindi pala totoo yun. Sa comics ang nangyayari yun. Sa sine. Leo, I'm sorry. Nagsabi na ako sa mami ko. Ang mami ko ang nagsabi na kausapin muna kita eh. Okay naman pala eh. Yun nga yung naalala ko eh. Baka ako hindi ka na nila tatanggapin. Pero at least, yun pala. Klaro na, naayos mo na. Leo, magkaibigan pa ba tayo? Siyempre. O ano? Ihahatid kita. Huwag na lang. Ako nang mag-isang uuwi. Pasyal ka na lang sa bahay paminsan-minsan. Ayun.
Galing ako sa inyo. Kaya lang, wala ka. Nagkausap kami ni Nori. Pinakiusapan niya ako na kung maaari raw sunduin kita. Alam mo, mahal na mahal ka ng bata ko. Hanggang ngayon nag-aalala pa rin siya sa'yo. Sinikap kong maging isang mabuting ama tayo. Siyempre, anak yata kita. Ako rin ba sinikap ko rin. Pinilit ko rin maging isang mabuting asawa. Alam mo, kung bata ka pa at meron ka ng responsibilidad, kahit pa paano pagtanda mo hindi mo rin basta makakalimutan. Manghihinayan ka. Naalala ko nung araw. Sabagay, hindi naman ako nagsisisi. Kaya lang kung sana tumagal-tagal pa yung aking pagbibinata. Siguro ang nanay mo ganun din. Kung naghintay lang kami ng konti pang panahon, sana'y natupad namin ang iba namin pangarap. Kung natupad namin yung iba namin pangarap, hindi lang ganyang buhay ang maibibigay namin sa inyo. Alam mo, kung ang isang tao, matutupad niya lahat ang kanyang mga pangarap bago siya magkaasawa at magkaanak. Bay, hindi pa man nagiging isa na siya mabuting magulang. Hindi naman kayo masamang magulang, Itay. Oo, pero hindi naman tayo naging magkaibigan. Sana hindi ka natakot na magsabi sa akin nang kahit na ano yung gagawin. Kaya lang ang ginawa mo nagsawalang kibuhan na lang. Hindi ka nagsasabi sa akin. Alam mo, Leo, tama rin ang ginawa ni Nori. Pansamantalang umiwalay muna siya sa inyong relasyon. Nagturingan kayong parang mga magkaibigan. Kasal na kami, Tay. Magkikita pa rin kayo. At pagdating ng tamang panahon, baka magkasama rin kayo mo. At halimbawa, hindi na. Pues, lilikha ka ng ibang buhay. Para bang yung pinagsamahan ninyo ni Nori. Kaya lang, iba na ang makakasama. Tay, mahal ko si Nori. Siyempre. Ang sino mang pipiliin mong muli ay tsak na mahal mo rin. Leo, hindi kita pipiliting umuwi. Kung gusto mong mag-isa, sige. Pero kung maibigan mong umuwi, umuwi. Sa huli, naghiwalay nga sina Leo at Nori. Ang maganda lang sa nangyari, naghiwalay sila bilang magkaibigan at hindi bilang magkaaway. Sana, maski pano'y may naiambag tayo ngayong gabi sa isip ng mga kabataan na naniniwalang lagi na marunong sila sa buhay na ito at alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Maraming salamat po, Rhea Abellana. Sabay sa ikot ng mundo.